Dalawang ulit akong humarap sa harap ng madla at nakakalungkot isiping 2 beses din akong napahiya. Unay sa tapat lamang ng kamera. Mga manonood ko sa screen ko lang nakikita. Ibinahagi ko sana ang kwento ng aking buhay sa Maynila. Kwento ng isang probinsyanong nangarap para sa pamilya. Ngunit sa simula pa lang, sinalubong na ako ng kaba. Dibdib ko'y parang sasabog, boses ko'y nanginginig na, hanggang sa hindi ko na maalala ang bawat linya. Nanigas ang katawan ko, tila isang estatwa, nawalan ng tinig, hindi na makapagsalita. Gumuho ang aking mundo, lugmok at hiyang-hiya. Humagulgol ako sa bigat ng aking nadama at inalo ako ng kasama kong labis ang pag-aalala. Dahil hindi ko na mapigilan ang aking pagluha. Sa tindi ng galit, sarili sinasaktan. Sinasampal ang mukha sa tindi ng kabiguan. Bakit di ko kaya? Sigaw ng isipan. Paulit-ulit na tanong at puno ng panghihinayang. Kalaunan, muling bumukas ang pinto ng pagkakataong hindi inaasahan. Kinausap ako ng aking mga kasamahan. Ikwento ko raw muli ang buhay na aking pinagdaanan. Sa isang malaking entablado ko raw ito gagawin sa harap mismo ng karamihan. Aaminin ko, natakot ako at puno ng pag-aalala sapagkat hindi biro ang magsalita sa harap ng maraming mata. Ayaw ko nang muling maranasan ang mapahiya. Hindi pa nga ako nakakabangon noon sa una. Ito na naman, muli akong magsasalita. Ramdam kong di ko kaya. Hindi ko nga kinaya noon sa tapat ng kamera. Paano pa kaya kung sa malaking entablado na? Ngunit mas matindi ang bulong ng pusong gustong makabawi sana. Mas nangingibabaw ang pagnanais kong makabangon mula sa pagkakadapa. Kaya kahit nag-aalinlangan ang isip at diwa, oo ang naging tugon ko sa kanila. Kaya pinaghandaan ko ang bawat sasabihin. Kinabisado ang bawat linyang bibigkasin. Paulit-ulit akong nagsasalita sa harap ng salamin. Hanggang sa bawat salitay, sa isip ko'y tumatak. Hindi na kayang burahin. Sa tindi ng aking pag-iensayo at paghahanda, buo ang paniniwala kong matatapos ko ang aking kwento. Walang duda, walang malilimutan ni isang salita. Handa na akong muling humarap sa madla. Dumating na nga ang sandali na ako'y aakyat sa entablado at buong akala ko handa na akong humarap sa harap ng maraming tao. Ngunit nagkamali ako sa tindi ng tibok ng aking puso. Parang may digmaang nagaganap sa loob ko. Sa isang iglap, gusto kong umatras. Gusto kong makiusap. Sabihing hindi ko kaya na sana'y huwag na lang ituloy ito. Hanggang sa tinawag na nga ang pangalan ko sa entablado. Wala nang atrasan. Umakyat ako at hawak ko na ang mikropono. Bit-bit ang aking kwento. Sa kasamaang palad, ang mga salitang dapat ay dadaloy, bigla na lamang naglaho. Unang linya pa lamang, nanginginig na ang boses. Nilamon ako ng kaba sa bawat lumilipas na segundo. Pinilit kong alalahanin ang mga linyang kinabisado. Ngunit ang isipan ko'y naging blanko. Wala nang magawa, kundi ang tumayo lang at nakayuko. Hindi ko natapos ang aking kwento. Sa gitna ng entablado, ako ay muling sumuko. Hus na ang sumalo habang ako'y nanlulumo. Nabigo na naman ako at napahiya ng husto at mas masakit, mas maraming taong nakakita nito. Bukod kasi sa mahigit 500 matang nakatingin sa aking harapan, may mahigit 1,000 pa ang tahimik nanonood online sa iba't ibang tahanan. Kaya ganun na lang katindi ng sama ng aking kalooban. Pakiramdam ko buong mundo ang nakakasaksi ng aking kabiguan. Umuwi akong luhaan, baon ang kahihiyan.
puot sa sarili ang tanging nasa isipan, pinaparusahan ang sarili sa mga salitang binibitawan. Sinasaktan, sinasampal ang mukha habang sinasambit ang mga salitang, bobo ko naman. Ang hina ko talaga kahit kailan. Bakit hindi ko kaya? Bakit ang kaba hindi ko kayang labanan? Ramdam ko ang sakit na ako'y muling nadapa at napahiya. Ilang araw akong nagluluksa. Hindi na makausap ng aking mga anak at asawa. Laging nasa sulok. Tahimik, tumutulo ang luha. Nawalan ng gana, sarili, sinusumpa. Sa tuwing ako'y napapahiya, may isang taong hindi kailanman binawi ang tiwala. Sambit niya, alam mo, okay lang kung ang iyong pagsasalita ay hindi perpekto. Ang mahalaga ay ang iyong kwento at nandun ang iyong puso. Huwag kang mag-alala kung minsan ay natutulala ka o kahit nagkamali ka. Sa akin walang problema, basta't gawin mo lang ang iyong makakaya. At sa mga salitang iyon, nagkaroon ako ng kunting tapang kahit papano. Kaya muli akong umakyat sa entablado. Hawak ko ulit ang mikropono kahit kabado. Huminga ng malalim, tumingin ng diretso. Nanginginig man ang boses, pinatatag ang puso. Hindi ako tumigil, hindi nagpatalo, hindi sumuko. At ang pangako ko sa sarili, tatapusin ko ang kwento upang muli kong mabuo ang sarili, ang aking pagkatao. Kaya sa bawat salitang binibigkas, pilit kong ginagalingan. Hindi napapayag na kaba ang maging hadlang. Bawat titig ng tao, hinarap ko ng walang atrasan. Tinapos ko ang kwento sa harap ng karamihan, kasabay ng mga ngiti nila at palakpakan. Tumulo ang aking luha, hindi dahil sa napahiya, kundi sa sobrang tuwa. Kaya itinuring ko itong isang malaking tagumpay na minsang ipinagkait sa akin ng tadhana. Ang katotohanan, hindi lang 2 beses akong napahiya sa harap ng madla. Maraming beses na, hindi ko lang kayang bilangin sa alaala. Pinili kong sabihin ang 2 dahil iyon ang nagmarka at nagbigay sa akin ng matinding trauma. Ilang beses ko nang inayawan ang magsalita sa harap ng maraming tao dahil simula't simula pa lang alam kong mahina ako, mahiyain, walang lakas loob, hirap makihalubilo. Ngayon, sa tuwing may kaganapang dinaraos ang aming kumpanya, sa Maynila man o sa dulo ng probinsya, lagi akong kasama. Andun lagi ang aking pangalan sa programa nakalista. Kabilang sa mga magsasalita, kasama ang mga dalubhasa. Kwento ng pakikipagsapalaran ko sa Maynila ang lagi kong ibinibida. At ang nakakatuwa, sa tuwing ako'y bumaba pagkatapos kong magsalita, may mga lumalapit, nakikipagkamay. Wika nila, salamat sa kwento mong napakaganda. Inspirasyon ka sa aming nawalan na ng pag-asa. At sa dulo, sabay ngiti, picture tayo kuya. Doon ko napagtanto, ang kwento ko'y may halaga. Kahit kinakabahan, pilit ko itong ginagawa para makapagbigay ng inspirasyon sa iba. At bawat pasasalamat nila, ang saya sa aking puso, hindi ko maitatago. Dahil nung napahiya ako, akala ko iyon na ang katapusan ng aking mundo. At ang kahinaan ay habang buhay ng tatatak sa aking pagkatao. Oo, kinakabahan pa rin ako sa tuwing magsasalita. Takot pa rin akong humarap sa madla. Kaya hindi pa rin perpekto, may mga linyang nawawala. Kahit pa ulit-ulit ko na itong ginagawa. Ngunit hindi na kagaya noong simula na lagi akong tulala, umuuwi ng lumuluha. At kung darating pa rin sa puntong mapahiya ako ulit sa entablado, hindi na ako yuyoko, mas lalong hindi ako hihinto hanggat nais pa rin ng aking pinuno na umakyat ulit ako sa entablado. Handa pa rin akong ibahagi ang aking kwento. Bumabalik pa rin sa aking isipan ang una kong dinanas na kahihiyan noon. Ngunit hindi ko na ito ikinakahiya ngayon
Bagkus ginawa ko itong inspirasyon para sa panibagong simula at muli kong pagbangon. At kung may aral man akong natutunan, ito yon. Huwag mong hayaang ang takot ang maging hangganan. Hindi ito pader na dapat mong sandalan. Ang pagkabigoy, hindi katapusan. Ito'y bahagi lamang ng paglalakbay tungo sa tagumpay na inaasam. Sa bawat sugat na iyong tinamo, may lakas na unti-unting nabubuo. Tiwala sa sarili ang iyong sandata. Hindi kailangang maging malakas agad sa simula. Ang mahalagay, handa kang bumangon muli mula sa bawat pagkakadapa. Mula sa munting pugad hanggang sa muli, magandang buhay sa inyong lahat. Paalam.